Okay, so another rugged phone yung pag-uusapan natin sa ngayon. Pero hindi ito nalalayo dun sa previous rugged phone na na-review natin. Ito yung Doogee Fire 6. So natanggal lang yung word na power. Kasi hindi aabot ng 15,000 mAh yung battery capacity nito. Nasa 10,000 plus lang. Pero titingnan natin mamaya kung ilang SOT yung nakuha natin dito sa phone na to. Plus, gusto nating i-consider kung meron ba ibang may pagmamalaki itong phone na to compare dun sa Fire 6 Power. Okay? So, dun sa mga interesado sa mga rugged phone, kagaya nito, tapusin itong video. Baka ito na yung hinahanap nyo. Okay, so itong Doogee Fire 6 ay mabibili natin for $362.99 or 21,000 plus pesos. So, medyo may kamahalan talaga yung phone na to. So, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. Malay nyo naman, babaan nila. Ito guys, yung box ng Doogee Fire 6. Ayan, so kulay orange naman yung kanyang accent. Hindi kagaya nung kanyang kuya na Fire 6 Power na color green. Okay, so madali naman nating makita. Pero ang kakaiba dito guys, makikita nyo yung kanyang tagline dito sa baba. Unlock Thermal, See Beyond Normal. So, intriguing talaga. Tapos makikita natin dito may 256GB pa rin tayo na internal storage, 16GB in total na RAM, pero 6GB lang talaga yung kanyang physical RAM. So, for 21,000 plus pesos, medyo kinu-question ko na siya ngayon pa lang. Okay, so pagbukas natin, kita agad natin tong phone. So, ito yung kanyang itsura. Ayan. So, syempre, mas manipis siya doon sa kanyang kuya kasi hindi ganun nga kalaki yung battery capacity nito. Pero, malaki pa rin. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan. Tapos makikita nyo yung design niya. Depende sa tama ng ilaw, may makikita kayong design na lumilitaw. Ganda naman ang pagkakagawa nila, in fairness naman. Tapos, ano siya, matte finish, hindi kapitin ng fingerprints o ng mga alikabok. Kung kapitan man, madali lang matanggal. Tapos curved siya guys. So, mas comfortable siya hawakan sa buong maghapon kung sakaling gagamitin natin to sa trabaho. So, tingnan muna natin ibang laman ng box. So, meron pa rin tayo ditong screen protector accessories para dun sa i-apply nating screen protector na kasama dito sa box. Ito yung kanyang charger na 18 watts at USB-A pa rin yung port. Ito yung ating USB-C to USB-A cable at sa pinakailalim makikita natin yung ating, mali ako, hindi tempered glass guys. Kasi ini-expect ko kasi 21,000 mahigit yung phone na to. Hindi pa rin tempered glass yung inilagay nila. Screen protector pa rin guys. Screen protector. So, kino-question ko na naman sila sa presyo na yan. So, andito yung ating mga documentations kasama na yung warranty card at meron tayong user manual dito na nasa ilalim. Okay, so far, meron na tayong dalawang red flag agad na nakita dito sa Doogee Fire 6. Una, 6GB lang yung ating physical RAM for 21,000 pesos. Medyo questionable talaga. Okay, tapos yung freebie niya, hindi man lang tempered glass guys, screen protector. Although meron ng pre-installed na screen protector to out of the box, so extra na lang inadun sa box. Pero sana, kasi nga mahigit 20,000 pesos, tempered glass man lang sana. Oof. Tuloy natin. Okay, so kapag tinignan natin guys yung website nitong Doogee, meron dalawang kulay na pagpipilian para sa kanilang Fire 6. Itong black, tsaka meron din tong blue. Pero pagdating sa design, same na same lang naman. At kagaya nung nakita nyo sa box, meron tong thermal imaging or thermal camera. So, ayan, makikita nyo naman yung temperature ng tinututukan nyo or nakukuhanan niya na subject. Ayan, 43 degrees daw ako. Pero guys, aircon dito sa studio natin. Hindi ko alam ba't sobrang init ko dito. So, umabot pa ako ng 50 plus degrees. Sobrang init naman yan. Ano ko, takore? Ayun o. 40 plus. Grabe naman. Ewan ko kung accurate to. Comment kayo dyan guys ha. Pero parang hindi eh. Parang hindi accurate. Pero at least makikita nyo dito sa camera kung ano yung nagko-produce ng heat na object or subject or something. Ganyan. Tapos di kagaya nung kuya niya, wala tayong flashlight
na malaki dito sa taas. So, ang magagamit lang nating flashlight ay yung kanyang LED sa camera. Tapos, meron pa rin tayong cover dito sa ilalim para sa kanyang USB-C port. Tapos, meron tayong main microphone at isa lang yung ating speaker. So, again, red flag na naman yan. For more than 20,000 pesos na phone, hindi ko na talaga ma-accept yan. Sobrang absurd na yan guys, na isa lang yung speaker natin. Meron pa rin tayo ditong customizable key. Tapos yung ating SIM tray, check natin. So hindi na naman natin kailangan ng dito, ng ejector pin. Kailangan lang natin kukuhin. At dual SIM pa rin. At pwede nating lagyan ng micro SD card. Sa kanilang website, hindi nila dineclare kung gaano kalaki yung pwede nating ilagay dito. Pero kung i-consider natin yung capacity na kayang hawakan ng Phar 6 power na up to 2 terabytes, malamang ganun din yung kaya nitong Phar 6. At dito sa kabilang side, meron pa rin tayong volume up and down buttons, tsaka yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. At dito sa harap, makikita natin ang kapal pa rin ng bezels natin. And again, para sa mahigit 20,000 pesos na phone, hindi ko na talaga to kayang i-justify. Meron tayong pre-installed na screen protector, kagaya na sinabi ko kanina. At buti na lang punch-hole selfie camera yung meron tayo dito. Meron pa rin tayong military grade protection dito. So, kung sakaling mabagsak natin to, hindi agad-agad daw, sabi nila, di umano, hindi agad-agad masisira. Pwede rin natin tong ilubog sa tubig, hindi daw agad-agad, di umano, papasukin itong phone na to. Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin yung kanyang battery performance. So, 10,400 mAh yung kanyang capacity, 18 watts yung charging speed, at meron siyang reverse wired charging. So, hindi siya ganun kalaki, kagaya dun sa una nating review na mahigit 15,000 mAh. So, asahan natin na hindi rin ganun kalaki yung SOT na makukuha natin, pero malaki pa rin. Kaya maya papakita ko sa inyo. Pero, ang isa lang siguro sa comment ko guys, in fairness dito sa Doogee, na panatili nila or na-maintain nila na magaan pa rin at hindi ganun kakapal kahit na ang laki ng kanyang battery capacity. So sana sa buong taon na to na 2025, marami pa tayong makitang mga rugged phones na hindi ganun kakapal pero malaki pa rin yung battery capacity. Ito guys yung SOT na nakuha natin dito sa Doogee Phar 6, 26 hours and 23 minutes. Matagal pa rin yan guys. At dahil mas manipis to, mas komportable siyang gamitin sa buong maghapon. Hindi tayo agad-agad mangangawit o mangangalay kasi nga hindi siya ganun kabigat. Ngayon, pagdating naman sa charging from 20 to 100%, 2 hours and 39 minutes ko lang siya na-charge, which is acceptable na para sa kanyang size. So, yun yung talagang commendable dito sa phone na to. Kaya ulitin ko, maganda yung form factor niya, malaki yung battery capacity, malaki yung screen on time na nakuha natin sa kanya. And so far, gusto ko yung heads up, yan lang yung nakita kong commendable dito sa phone ito. Masakit man sabihin pero yun lang talaga. Kasi yung kanyang display guys, 720p lang. 90Hz, yes, 90Hz pero 720p lang. At para sa presyo, hindi ko rin ma-justify. Tapos yung kanyang wideband security, level 3. Hindi tayo makapag-play ng mga HD content sa mga streaming services. So again, hindi ko ma-justify yan. For more than 20,000 pesos na phone, hindi talaga, X talaga, red flag talaga. Ngayon dito tayo sa performance. Android 14 na siya out of the box. Unisoc T606 pa rin. Yung kanyang chipset, 6GB yung kanyang physical RAM, at aabot ng 10GB yung kanyang RAM expansion or virtual RAM. 256GB naman yung kanyang internal storage at UFS naman yung storage type. At malaking proof guys yung kanyang Antutu score para masabi talaga natin na UFS yung kanyang storage type. Kasi ito yung kanyang score nung naka-on yung kanyang RAM expansion or virtual RAM. 293,921. So almost 294,000. So subukan natin i-off. Okay, so bumaba guys. Naging 290,000 na lang. Malaki-laki na bawas. So mas maganda, iwanan nyo na lang naka-on yung kanyang virtual RAM para madagdagan yung kanyang performance. Tapos sa wildlife stress test, makikita ninyo guys na nabawasan lang tayo ng 1% sa kanyang battery percentage at 4 degrees lang nadagdag sa kanyang
temperature. Pero pagdating talaga sa games, hindi ko marirecommend tong phone na to kasi hindi talaga powerful yung Unisoc T606. Tapos hindi pa maganda yung display. So, kung casual games, pwede naman kung gusto lang nating palipasin ng oras. Pero kung heavy games, hindi siguro. Okay? Wag na kayong mag-try kasi baka ma-disappoint lang kayo. So, pagdating sa performance, tama-tama lang pang social media, pang GPS-based na mga applications yung pwede natin gawin dito. At hindi naman siya madaling malobat kahit naka-data tayo. So, magagamit natin to sa work. Lalo na dun sa mga mahal naming mga riders, Grab drivers, Grab riders, Lalamove riders, magagamit nyo po ng matagal itong phone na to. Okay? Pero again, for gaming, for media consumption, madi-disappoint po kayo. So, yung kanyang main camera ay 50 megapixels, tapos yung kanyang selfie camera naman ay 8 megapixels. At syempre, dahil rugged phone to, hindi rin powerful yung chipset, asahan na natin na hindi rin maganda yung mga pictures na makukuha natin dito kahit pa video. Pero pakita ko na rin sa inyo ilang mga samples. Okay, so ito naman yung video sample na kanyang selfie camera. So, up to 720p 30 frames per second lang yung pwede nating ma-record dito sa kanyang selfie camera. So, imagine guys, more than 20,000 yung phone na to, pero 720p. Ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Doogee Fire 6. Kung kayo yung tatanungin, bibili niyo ba yung phone na to? Anong dahilan? Comment dyan sa baba. Kung ako tatanungin nyo, yung Doogee Fire 6 Power na mas malaki yung battery capacity dito, nasa 17,000 plus lang. Kung direct conversion gagawin natin, hindi ko talaga mai-recommend. Paano pa kaya to na more than 20,000? So, hindi ko talaga ma-justify, makukuha nating value dito sa phone na to para mai-recommend sa inyo. Okay? Kagaya na sinabi ko dun sa unang video ko, bilhin nila kayong power bank kung talagang nakukulangan kayo sa battery ng nabili yung entry-level phone. Okay? Kasi entry-level performance lang yung makukuha natin dito. So, bakit yung gagastos ng sobrang laki? Diba? So, yun lang naman. So, anong masasabi nyo dito sa phone na to? Comment nyo dyan sa baba. Maraming salamat guys sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.